Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?" Sumagot siya, "Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos, na inaasahang darating sa sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ngayong kapistahan nina Santa Marta, Maria at Lazaro, inaalala natin hindi lamang ang tatlong magkakapatid, kundi isang tahanan na naging kanlungan ni Jesus. Sa bahay na iyon, hindi lamang siya bisita. Kaisa siya ng damdamin, ng pagkakaibigan, ng pananampalataya. Pero kahit ang mga malapit sa Diyos, hindi ligtas sa sakit, pagkamatay at lungkot. At dito natin maririnig ang malalim na pag-uusap ni Marta at Jesus. Isang pag-uusap na naglalaman ng lungkot, pananampalataya at pag-asa. Ito ang sabi ni Marta sa kanyang paglapit kay Jesus, "Panginoon, kung narito ka lamang, hindi sana namatay ang aking kapatid." Hindi ba't napakatotoo ng panalangin ito? Ito rin ang sinasabi ng marami sa atin sa panahon ng pagkawala, sakit o trahedya. "Panginoon, kung nandyan ka lang. Panginoon, bakit hinayaan mong mangyari ito? Panginoon, nasaan ka noong ako'y umiiyak?" Ang pagdadalamhati ni Marta ay hindi reklamo lamang. Ito'y pananampalatayang may tanong. At hindi ito kasalanan, dahil ang Diyos ay hindi natatakot sa ating mga tanong. Siya'y nakikinig kahit sa ating panaghoy. Sa gitna ng pagdadalamhati, ito ang tugon ni Jesus. "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay." Ito ang puso ng ating pananampalataya. Ang buhay Kristiyano ay hindi palaging madali. Hindi palaging sagana. May lungkot, may sakit, may pagkamatay, ng mahal sa buhay, ng pangarap, ng tiwala. Pero sa gitna nito, sinasabi ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay." Hindi lang ito tungkol sa hinaharap, ito'y presensya sa kasalukuyan. Ang muling pagkabuhay ay hindi lang pang Easter season. Ito ay tuwing tayo ay muling bumabangon, tuwing tayo ay nagpapatawad, sumusubok muli, at muling naniniwala kahit masakit. Tingnan natin ang sagot ni Marta. "Oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang darating sa sanlibutan." Sa kabila ng kanyang lungkot, nananatili ang kanyang pananalig. Hindi niya alam kung paano bubuhayin si Lazaro, pero alam niya kung sino si Jesus. At iyon ang kanyang pinanghahawakan. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagkakaintindi
ng lahat, kundi sa pagtitiwala kahit walang paliwanag. Kahit hindi natin alam kung paano tayo makakaahon. Ang mahalaga, kilala natin kung sino ang kasama natin sa hirap. Si Marta, si Maria at Lazaro ay larawan ng bawat isa sa atin. Si Marta abala, nagsisilbi pero may lalim ng pananampalataya. Si Maria tahimik, mapagnilay, nakikinig sa paanan ni Jesus. Si Lazaro ang pinatotohanan ng kapangyarihan ni Kristo laban sa kamatayan. Ang kanilang tahanan ay modelo ng simbahan at sambayan ng Kristiyano. Isang lugar kung saan ang pagkakaibigan ay totoo, ang pananampalataya ay buo, kahit sa gitna ng pagkabigo. At ang Diyos ay tinatanggap hindi lang bilang bisita, kundi bilang kapamilya. Ako ba'y kagaya ni Marta, na handang humarap sa Panginoon kahit ako'y nasasaktan? Sa mga panahon ng lungkot at pagkawala, hinahayaan ko bang makapasok si Jesus sa aking puso? Ang aking tahanan ba ay isang lugar kung saan ang pananampalataya ay lumalago at hindi nawawala? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay. Turuan mo akong manalig sa iyo kahit hindi ko lubos na nauunawaan ang iyong mga daan. Sa oras ng lungkot at pagkabigo, tulungan mo akong maging tapat tulad ni Santa Marta na sa kabila ng sakit ay patuloy na sumasampalataya. Gawin mo po ang aming mga puso at tahanan na maging tulad ng kay Marta, Maria at Lazaro, isang lugar na tinatahanan ng iyong presensya, isang tahanan ng pananampalataya, ng pagkakaibigan at ng pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.